Tropang Kabalikatnet. Sa puso ng bawat isa, may layunin tayong dala. Magmamahalan, magtutulungan, magkakaisa sa adhika. Kung may mali, ating ituwid. Kung sobra, dapat bawasan. Kung kulang, ating dagdagan. Sa tamang usapan, ayos ang samahan. I love Kabalikat, kasama mo ako. Volunteerism is our way of life. Ito'y totoo. Sa bawat sulok ng mundo, dala'y pag-asa. Sahang may tatlong, sa puso'y naglalagablab pa. Founder po ng Yakang ng Magulang para po sa kanyang testimony. Ang anak ko po ay nakuha po na ikron na anak bayan. Ngayon, ito lang po para sabihin ko sa inyo kung gaano kahalaga yung message po na sinasabi namin. Ang anak po namin nakuha na-recruit, wala na kaming magagawa. Katulad rin ng anak ni Ma'am Mirna, ay Ma'am Lorna, ang anak po niya nag-MPA na. Babae, napakaganda. Nag-aral sa UP Diliman, BSP6 ang kanyang course. Ando na po, namundok na. So bakit kami bumababa? Wala na yung anak namin. Kasi gusto ho namin itatak sa puso at isip nyo na may banta sa mga anak nyo. Na itong pong ginagawa namin ay hindi po ito makasariling gawain para sa amin. Ito po ay isang advokasya para mailigtas ng ibang mga magulang ang mga anak nyo na hindi namin nagawa sa anak namin. Kaya po, nakikiusap po sana ako sa inyo na kung pwede ko po nang makuha yung inyong atensyon. Ngayon, ang tanong ko lang po, may matalino po bang nabe-brainwash? Meron, marami. Matalino. Kadalasan. Sino po dito ang nabudol? Marami. Tayo ang may edad na bubudol eh. Minsan malaking pera pa. Tama? Madalas sa networking. Paniwalang-paniwala tayo na tayo makakuha ng ganito kalaking pera. But in the end, naubos yung ating pera. Ganon din po yung brainwashing na sinasabi nila dun sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. Hindi, in layman's term po yung brainwashing. Pero ang katotohanan po, ito po ay isang psychological manipulation and radicalization ng CPP, NPA, NDF o ng mga communist terrorist group. Nire-recruit po nila ang bata sa edad na 13, nag-start po sila ng 13 years old. So, ingatan nyo na po yung mga anak nyo kahit sa elementarya pa lang. Kasi may mga teachers o yung tinatawag nating ACT Teachers Party List, mga guro po yung membro nun. Sila ang nag-i-spot sa mga eskwelahan from elementary to high school kung sino po yung mga candidate nila para gawing aktivista, pansamantala, and then magiging terorista o magiging New People's Army. Bakit ko po nasabi yun? Kasi lahat po ng mga makabayan black, sabi ni Sir, wala kaming kinakampanyang politiko o mga party list. Wala talaga kami kinakampanya, pero meron kami pinababagsak. Hindi namin tinataas sila, pero pinabagsak namin ang makabayan black. Kasi sila po ay kumukuha ng pondo ng bayan para sirain ang pamilyang Pilipino. Ang sinasabi ko po ngayon, yung brainwashing na sinasabi nila, yung psychological manipulation and indoctrination, sa recruitment pa lang po, yung anak na pag nalilod sa loob ng eskwelahan, meron po silang tinatawag na butaw. Nangungulekta po
estudyante ng pera para support mo kanilang pag-full-time. Kanino po kinukuha yun? Sa mga magulang. Pero tinatawag po yan ng kilusan. So, kapag kayong anak mo, matalino, magaling, at makakatulong sa organisasyon, kukuhanin nila yun. Marami pong nakapalipit sa kanila para pagbinsihin sila na kailangan nilang mag-full-time nang sa ganon, mabago nila ang ating lipunan. Mabago nila ang Pilipinas. Yun po ang unang talagang sasabihin nila. Kailangan ng kabataan para mabago ang nabubulong na lipunan. Ngayon ang tanong ko, ilang presidente na ba dumating sa ating bayan? Sa lifespan nyo ngayon, ilang presidente na nakilala nyo? Sa mga presidente yun, meron po bang nakapagpabago ng bayan natin? Wala. Tama po ba? So, para sa mga kabataan, nasasabihin sa iyo ng organisasyon ng Kabataan Party List, kailangan ka namin kasi pabaguhin natin ang bayan sa pamamagitan ng mga kabataan. Ganun po yung una. So, kailangan nilang mag-rally. Pagka sila po ay nagkukumpisin nila na mag-full-time, lalo na ng eleksyon, mag-full-time yung mga bata para makalibre sila Lery Culinares at buong makabayan na sa mga gastos. Kasi yung mga bata, full-time yan eh. Volunteer po sila, puso lang yung gumagana sa kanila. From 13 years old, isipin nyo, kinukumpinsin na nila na ang buhay ng kanilang mga bata ay para sa organisasyon at para sa kilusan. Para sa mga leaders. So, ano po yung dahan-dahan nyo, siniset mo pa nilang isip na ang buhay mo ay para sa bayan. Bayan! Hindi po bayan buong Pilipinas, kundi yung bayan nila na organisasyon, hindi makabayan nila. Ganun po sila makapanila. So, pagka pinuntay na po nila, hindi wala pong pera yung mga bata, umaasa lang po sila dun sa butaw na kinukuha nila sa mga magulang. So, itong mga bata, nakakaranas po sila ng gulong. Ganun po yung naranasan ng anak ko. Isipin nyo, lahat ng klaseng luto sa Sardinas, nagawa na ng anak ko. Nung nagkukwento siya sa akin, masakit man isipin, pero hindi ko na kasi siya makuha. Ang sabi niya sa akin, Mami, nagagawa na ako ng sinigang na sardinas, na may itlog na sardinas, lahat po ng klase. Bakit? Ano po klase yung ganun pong pagkukondisyon sa kanya? Tapos isipin mo, walang nutrients na natatanggap ang kanya, kaya sobrang payat nila. Pansit canton, lagi na sila humihingi sa mga DSWD, yung mga pinamimigay. Kasi dahil sila ay merong access sa DSWD, sa ahensya ng gobyerno, na pinamimigay nila sa mga lugar para makapag-recruit sila sa mga ganitong lugar. So yung mga pag-aano po nila, pagsanay nila sa mga bata na nalututok, naglalakad ng napakahaba, nagsisigaw, nagrarali, may conditioning po yun. Kasi pag sumagpa sila sa bundok, doon mo nila mararanasan yung gutom, yung pagod na walang katapusang paglalakad. So, ibig ko pong sabihin, hindi nyo alam yun ng mga magulang. Kasi wala namang magkukwento sa inyo nun eh. At hindi po ikukwento ng mga kabataan sa inyo yun dahil sinet na rin po yung kanilang mind na hindi nyo maiintindihan yung mga ganong usapan at ganong gawain dahil wala naman daw po pakialam ang mga magulang at pabaya sa kanilang mga anak. Hindi po ako pabaya. Full-time na po ako housewife. Hindi po ako pabaya. Lahat ng anak ko po, pinag-aral ko mula elementary hanggang nag-senior siya, private school po. Kasi ang unang-una kong ang sinasaalan-alan ko yung security ng mga anak ko. Para po ako sinaksak patalikod kasi hindi ko alam na doon sa pangalawang kakanan at pangalawang mga magulang, sila pala yung magpapahamak sa anak ko. Wala po akong kaalaman. Kaya nakita ko sa inyong harapan. Hindi ako makakapayag na binalan na nila yung buhay ng anak ko. Wala pong magulang na nagsalita sa inyo kasi 56 years na po sila. Meron pa magulang na nagsabi sa inyo sa recruitment ng CPP-NPA? Wala. Nakikita rin niyo yung mga balita, mga kabataan na namamatay. Paulit-ulit.
alam, minsan binoboto nyo pa. Sino po ba yung sinasabi ko? Ito po yung bayan muna. Kabataan Party List. Gabriela. Ngayon meron na wala po yung anak pawis. Ang ipinalit nila, Health Workers Party List. Jesus. Pinagkakaisahan tayo mga magulang. Parang ang ginagawa nila, alagaan mo yung mga anak nyo ha. Matalino yan. Hindi ako kukuha ng rugby boy. Hindi ako kukuha ng addict na nasa labas. Anak mo ang kailangan ko kasi kailangan mo gawin matalino yan at maawain sa masa. Kasi pagdating nyo ng 18, pupunin ko sa inyo yan. Papadala ko sa mundo. Alam niyo ba yun? Hindi, di ba? Pero ganun po yung nangyayari. Pasay po ako, hindi ko naisip na mayroong mga CPP-NPA doon. At nasa FEU Murayta ang anak ko. Hindi ko naisip na mayroong CPP-NPA doon. At hindi ko rin alam na yung mga aktivista, sila rin pala yung mga terorista. Akala ko aktivista lang. Pero hindi ko po sinasabi na ang aktivismo ay terorismo. Ako po, yung ginagawa ko ngayon, isang puri po ito ng aktivista. Ito po ay isang kolektibong kilusan o pagsasama-sama ng mga tao na gusto ng pagbabago. Yun din po yung ginagawa niyo bilang NGO. Pero ano po ba talaga yung purpose niyo bilang NGO? Sino po ba talaga yung pinuprotektahan? Ano ba gusto niyo gawin? Magbigay lang talaga ng pagkain? O protektahan yung mga bata at mga anak natin? Itong mga bata po, candidate yan. Sino ba puprotekta sa kanila? Tayo mga magulang, tayo mga organization. Ang mga police, nakakapasok pa sila sa loob ng bahay? Hindi. Sino magpuprotekta sa mga batang walang muwang na supposedly nagpagdaanan nila yung pagiging bata? Hindi po nagawa ng anak ko yun. Yun ang pinakamasakit. Ninakawan nila ng buhay yung anak ko. Ninakawan nila ng magandang kinabukasan. Ninakawan nila ako ng anak. Ninakawan nila ng kapatid at mga anak ko. Ninakawan nila ng pangarap yung anak ko. Sinasabi ko ito kasi kailangan natin magsama-sama para maprotektahan ng mga bata. Tayo dapat ang maging front kasi tayo yung mga nakasapat na kaisipan. Tayo yung may kakayahan na balansin kung ano ang tama at mali. Yung mga batang yan, according po sa science, 25 years old po, bago mabuo ang prefrontal cortex kung saan yun yung pinaka-nagbabalanse ng decision-making ng mga bata. Isipin nyo, 13 years old, dinidikit nila. Tapos sasabihin nila, critical thinking lang daw yung mga bata. Ang critical thinking ng mga bata, hindi nga nila naranasan yung mga pinagsasabi nilang martial law. Kahit anong sinasabi ng mga CPP-NPA front organization, anong makabayan lang, nasabihin nila, sila ay para sa masa, pinaglalaban nila ang masa. But at the end of the day, asa ng mga anak nila, isa po silang highly profile sindikato na gumagamit ng mga kabataan para mamatay para sa kanilang kilusan. At ang mga anak nila, andon, nasa ibang bansa, nagpapasarap, kumakain ng masarap, nasa ligtas na environment. Habang ang anak mo, anak ko, at yung mga susunod pang henerasyon, nanganganib ang buhay. Bakit ko po nasabi yun? Kasi lahat po ng mga universities sa University Belt, meron pong recruitment ng CPP-NPA. At even po dito sa mga cities, meron din pong recruitment dahil online po ang recruitment. Kung makikilala nyo na ng ibang FR, yung si Alina po, na-recruit po siya sa Cavite. Nung nahuli po siya ng kasundaluhan, nagbumukbuk na yung mga legs niya. Sobrang payat. Napakaganda ng bata, ang liit-liit ng bata. Halos hindi mo mahawakan kasi parang napaka-fragile niya tingnan mo pala. Sipin mo nag-NPA. Pagdating doon sa NPA, gusto niya nang bumaba. Dahil ayaw sa payagan nung mga commander nila doon, ipinain sila sa sundalo. Nakikita niyo ba yung problema natin? Nakikita niyo ba yung graph
ng pagliligtas mo para sa kabataan. Yung ginagawa po ng mga CPP-NPA, malaya nilang nakukuha yung mga bata. Wala pong nagka-counter. Wala pong ibang narrative, kundi against sa gobyerno. Wala pong ibang narrative na ginagawa nitong CPP-NPA. Katulad yan, nakita niyo ba kung paano sila namamayagpag ngayon? Yung makabayan lang. Kaya nilang magpakulong ng Vice President. Kaya nilang magpahuli ng Presidente. Ano pa kaya tayo? Ha? Alam niyo ba yung LTFLK? Kung nabuha ang LTFLK, billions ang ginastos ng ating gobyerno. Ang inilaan ng gobyerno para din sa LTFLK. Sabi nila, maliit lang daw na percent yun. Tandaan niyo yung maliit na percent na yun matatalino at may access sa ibang bansa. Kung sa tutusin, kaya nila kapasin ng gobyerno. Kasi ang tawag nila sa nila shadow government. Nasa loob sila ng gobyerno para wasakin ng gobyerno. Sino po gusto ng communist na pamamahala? Sino yung gusto na malaya nilang nakukuha yung mga anak niyo para sa kilusan? Isipin niyo yung mga pulis, yung mga pulis na natin may sahod. Yung mga anak na ninanakaw nila, libre. Libre, walang pagkain. Tuturuan nila pa nilang maging kriminal. Yung mga bata na akala nila nakikilapaglaban lang sila para sa masa, para tugunan kung anong pangangailangan ng masa. Uudyuan nila na mag-NPA. Wala kang pakialam kung anong ideolohiya meron sila o kung ano man ang pinaglalaban nila. Pero yung pakira nila, anak mo o yung anak natin, ipag-usapan niyo. Ito na po yung challenge ko sa inyo. Hanggang saan nyo kaya protektahan ng anak mo. Kung sakali sabihin ko sa inyo na yung anak nyo kukunin ng CPP-NPA, NPF, kahit sabihin ng anak nyo na gusto niya sumama, papayag pa kayo? Hindi. Bakit? Kasi alam niyo mamamatay ang anak nyo. Sa ibuot man natin yung buong pinaglalaban nila, kamatayan ng tala nila sa mga anak natin. Ako po lumabas ako way back 2019 kasi nararamdaman ko sa puso ko. Ang mga nanay, magkaroon po ang DNA ng inyong anak sa DNA natin. Kaya kahit hindi ka ng anak mo, alam niyo kung may problema. Tama po ba? Kahit nagbuntong hininga ng yun, alam niyo, pati kayo nababagaba. Palagi niyo pong iisipin. Siguro ngayon hindi niyo pa nararamdaman. Kasi wala pa naman kayong anak na nawawala. Sa totoo lang, every time po na magtutok ako, ayaw kong umiyak. Kasi ang tagal na 2019 na. Noong 2019 pa nung nakuha siya, 2025 na ngayon. Pero wala pa rin po yung anak ngayon. Yung katotohanan na naawa ko sa anak ko kasi hindi siya naprotektahan. Kinuha siya ng makabayat at ng ganyan. Kung susungahin ko yung gastos ko sa anak ko, napakalaki. Pero ginawa ko yun ng buong pagmamahal. Kasi gusto namin siya magkaroon ng magandang kinabukasan, mabuhay ng maayos. Lahat naman yata tayo ganun, di ba? Kahit anong hirap natin, ang pinaka-ano lang natin kapag tapos sila ng pag-aaral. At least may laban sila sa buhay. Pero meron po mga mapagsamantala at ang nakakatakot, magsisimula siya sa loob ng eskwelahan. Doon nag-start yung pag-group sa mga bata kung paano lumaban. At pagdating ko ng senior high school at college, doon naman sila pakikilusin, paaalisin sa inyong pamilya. Ang una pong ginagawa ng CPP-NPA, NPF, according sa kanilang araling aktivista, babakbakin po nila yung dating pag-uugali, dating kung ano na sariyan ng mga bata, kung ano yung values na ibinigay natin sa ating mga anak. Di ba tayo mga magulang? Alam natin na palaki tayo ng tama ng ating mga parents. So anong ginagawa natin? Kung ano yung values na naka-register natin, yan rin ang ibibigay natin sa ating mga anak. Inaalis po yun ng CPP-NPA. Kasi ang una nilang kailangang magawa,
ihiwalay ang bata sa magulang. Bakit nila kailangang ihiwalay? Nang sa ganon, magawa po nila ang lahat ng gusto nila sa bata nang walang naghahanap. Pinapaniwala ng makabayan lang na kagustuhan ng mga bata na pumunta sa mundo at umalis sa pamilya. Ganun po nila i-groom yung mga bata. Sinasabi namin ito sa inyo para alam nyo, kung sakaling dumating ang pagkakataon na andyan na yung mga bata na ganyan na politically, ano na sila, argumentative sa inyo, at kahit masama ang gobyerno, hindi welcome yung ibang kaisipan. Mag-isip na po kayo. Mag-antay na kayo ng months, mamumundok yung anak mo. Kahit anong gawin nila, pagpa-sugar coat sa mga pinagsasabi nila, nasabi ni Ted kasi nyo, kagustuhan ng mga bata at wala silang ano doon. Hindi nila sakop yung gano'n, kundi mga bata ang nagbito kung bakit sila namundok. Ang tanong ko, yung klase ng indoktrinasyon at radikalisasyon, bakit sa anak namin nila ibinibigay at hindi sa anak nila? Kasi sa totoo lang, wala kami politics na background. Nasa kasulong-sulukan na kami ng Pilipinas, hindi nga ako lumalabas ng bahay eh. Wala rin kaming armas. Paano nagkaroon ng ganun kaisipan yung anak ko? Tatlo po yung anak ko. Yung panganay ko lang ang nabigyan nila ng ganun pag-aaral. Yung dalawa kong anak, nag-aaral po hanggang ngayon. Pagtatapos na yung pangalawa ko at yung bunso ko grade 12. So, ibig sabihin, nung hindi pa nila nakakawakan, kung nabibigyan ng katuruan yung anak ko, itong magdalawa, hindi sila nag-isip na mamundok. At ibigay ang buwan sa kinusahan. Pero yung anak ko, dahil nakialaman nila, at ang guro sa anak ko, pinaliputan ng anak ko ng mga CPNPA recruiter at mga terrorist at sa loob ng eskwelahan. Wala po akong nagawa. Isang hour namin akong alam. Huli na po nung nalaman ko. Wala nga akong pakialam sa liputan eh. Basta ang alam ko, ang problema ko kung ano lulutuin ko, pagkain ng anak ko. Gano'n naman ang nanay, di ba? So, yun po yung sinasabi namin sa inyo, na hindi mo alam, unti-unti nang ginugulo ang mga anak nyo, itong mga CPP, NPA, NPF. Ngayon, ang bottom line po, kinakampayan po namin ang pagbagsak ng makabayan lang. Kasi hindi po kami papayag na maupo sila sa Kongreso, humahawak ng pera ng bayan para makasira pa ng ibang pamilyang Pilipino. Sino po ba yung makabayan lang? Ito po ang abbreviation po niya ay KABAG. Tandaan niyo po ang KABAG. Yung K, Kabataan Party List. Yung susunod naman po ay H, Health Workers Party List. Yung A naman po, ang Teachers Party List. Ang B ay Bayan Muna Party List. At ang G ay Gabriela Party List. Nandito kami kasi hindi kami nagtulong sa inyo na magpakalat na huwag iboto itong KABAG. Dahil sila po ang nagbibigay ng threat sa pamilyang Pilipino. At sana po, hindi siya matapos sa ganitong orientasyon dahil ang totoong laban ay nandun sa balota at nasa COMELEC at nasa politics. Huwag niyo po kakayaan na may magboto na kabag-anak nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo. So, sa akin po, ibibigay ko na po yung mic kay Ma'am Lorna kasi bago lang po sumampa yung anak niya sa mundo para mas maintindihan niyo po kung ano yung pakiramdam ng isang ina, ng isang magulang na kinuhanan ng anak na sana wag niyo pong naisip na maging tulad namin.